Welcome back kaibigan, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Kai Sotto, kinumpirma ng source natin, napakalaki ng offer sa Japan B-League. 53 million sa isang team na papangalanan natin. Tinanggap kaya ni Kai ang milyones na offer na yan? Kung ano man kaibigan, basta may sinabi sa akin ng source natin, may pinirmahan ng team ang pambato natin. Simulan po natin dito, tahimik pa ang Japan B-League Free Agency ngayon. Wala pang ina-announce ang mga team sa mga Pinoy free agents natin, especially dito kay Kai Sotto. Kaya maraming salamat dito sa nagtanong sa akin sa Instagram. Si Felmar Consuegra, nag-send po kasi siya sa akin ng picture na post sa Facebook about kay Kai. Kung totoo nga daw ba ito? Eto, basahin po natin yung sinend niya sa akin. Ito yung post ni Pinoy Baller Supporters. Maraming salamat po. Ito yun nakasulat para sa kaalaman ng iba na nag-aabang sa contract ni Kai sa B-League. Isa sa nag-offer ng highest offer ang Kawasaki Brave Warriors ni Nick Pasikas para sa serbisyo ni Kai sa darating na 2024-25 season. $75,000 per month o mahigit 4.3 million pesos. Meron ng nakatakdang pipirmahang kontrata si Kai sa B-League. Sa ngayon ay secret muna para di natin sila mapangunahan sa announcement. Ang ginawa ko mga kaibigan ay ipinasa ko po itong post na ito doon sa mga sources natin at sumagot sila sa atin mga kaibigan. Sabi po sa akin, totoo daw po ang offer na ito kay Kai mula sa Kawasaki. $75,000 per month o $900,000 in 1 year. 53 million yan mga kaibigan. Mas malaki pa po ang offer na ito kay Kai kaysa sa NBA two-way contract na nagkakahalaga lamang po ng $559,000 per year. So bago ko po sabihin kung pinirman ba ni Kai itong offer na ito mga kaibigan ng Kawasaki, bakit kaya gustong makuha si Kai ng team na ito mga kaibigan? Kasi grabe yung offer nila, sobrang laki talaga. So ito mga kaibigan ang sagot base sa aking opinion at pag-a-analyze. Yung starting center po kasi ng Kawasaki, si Nick Pasikas ay nagretira na. So wala silang sentro mga kaibigan. Naghahanap sila ng ipapalit kay Nick Pasikas. Pero napakadaming sentro na free agent. Bakit si Kai ang gusto nilang makuha? Simple lang kaibigan. Bilib sila sa kakayahan ni Kai Sotto. Sa 3 games ba naman mga kaibigan na nakalaban nila si Kai dito sa season na ito sa kakatapos lang, ito yung mga numero ni Kai puro double-double. Sa 3 games na yan kaibigan, ang average po ni Kai versus Kawasaki ay 18 points, 11 rebounds, 67% ang field goal. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit napakalaki ng offer. Gustong-gustong makuha si Kai ng Kawasaki. Yun nga lang mga kaibigan, ang sabi sa akin ng source natin ay hindi daw po ito natuloy dahil mabagal ang Kawasaki at hindi daw po ito ang pinirmahan ni Kai. So in short, hindi dito sa Kawasaki maglalaro si Kai sa paparating na season dahil naunahan sila ng ibang team. Sa pagkakasabi pa sa akin ng source natin na hindi yan ang pinirmahan ni Kai, so ibig sabihin may pinirmahan ng team ang pambato natin, hindi pa lang ina-announce. Hindi ko na rin po mga kaibigan tinatanong ang source natin kung anong team yon kasi mga kaibigan ayoko po sila pangunahan. So at least nagka-idea tayo, madaming nag-offer talaga kay Kai, puro milyones mga kaibigan dito sa Kawasaki yung isa pero hindi nila kinuha, hindi pinirma ni Kai. Good job dito sa nag-post na Pinoy Baller Supporter. Tama yung info mo, nice one kapatid. At tandaan natin mga kaibigan na hindi po nakukuha sa pera-pera lang sila Kai. Kasi napakalaking offer niyan kung mas madedevelop naman si Kai sa ibang team, kahit mas mababa yung offer, yun talaga ang kukunin nila. At malamang yan nangyari. Kasi ang goal ni Kai ay magpalakas, magpahinog para sa NBA. So yan mga kaibigan ng video natin, at least naging updated po tayo sa ating pambato na si Kai. So mag-comment na po kayo dyan sa baba at papatingin ko po pala si Kuya Gerico Salvador, Maria Luisa Arty School, Ronald Burbusidad, Taweng ng Singapore, Lina Bachika at Miro ng Hong Kong, Cyril Bales, Esser Dale, Dionisio Rufo at Ruel Basadre. Maraming salamat po sa inyo.